lakad na kayo. Tama, sir. Sa gilid. Okay, paano? Sir, huwag masyadong malapit, sir. Sorry. Sir, isang side lang tayo para hindi tayo Mamaya na, Mike. Wala pa pinag-uusapan, mga kapatid. Boss, sinasabi ko lang, ang pwede natin gawin para hindi naman, kasi ginagawa ko sabi ko, hindi ko pwede. Sir, atras tayo. So, madaling to, boss. Let's go ng konti. Sabi ko, Sir, oo, wala. konti lang, sir. Hindi naman pwede. Hindi naman ang hindi mo kahit mga. Usog tayo konti, sir. So, pwede mo na lang ba? Ano ba yung tumatanggal? Sir, buka lang ng konti. Ba't ano ka nito sa akin? Tapos hindi ba ito pwedeng lagyan ng ano? Kasi sa gabi. Meron ba itong reflector? Sir, huwag masyadong madikit. Sa DP ako, sir, ko lang, nilalayo ko lang si Sek sa nagtatrabaho tayo pa rito. Ayan. Kasi yung kanila pinatamahan. So, ngay? Hindi sumasalpo. Pero welding na yan. Ano problema, sir? Walang hinahawakan. Paano kayo, sir, nung malapit? Kayo lang malapit. Kaya solusyon. Gusto ko ano yun. Ano po pwede bantayan to 20%? Security guys. Yes. Ayan, ano ba yun? Ayun na ba? Ayun na ba? Alis ka dyan. Alis ka dyan. Di ba hayop yung pasensya? Sabi sa akin ni COS, pinadahan-dahan daw ito. Kain. Tapos, yung pagkakaroon may backward ka. Hindi, boss. Thank you sa inyo. Oo, boss. Tapos, yung 110 pieces na yun ako. Over the how many years? Pero expected na dapat natin. Dapat tayo. Alam ko na eh. Alam ko na na mangyayari. Uulit yan. Mas murang spot mo yan kaysa papalitan mo ng pagkakita. Lalo na ang beso papalitan. Kasi tagal naman sa'yo. Tagal naman yun. Wala ka na sa dito. Sir, buka. Yes, sir. 8:30, sir. End of week. Well, kailangan naman, baka naman kaya early. Magkakanan. Sige po. Yes, sir. Schedule po. Tatlong bomba na gano'n. Boss, pabalikan niyo sa lugar ko lang. Dito sila. Tapos dito kayo. Sorry, ah. Kami yung mga na-accident. Iyan na ba? Madami naman yan. Laging nananakaw yung... Sabi nga, si Orme, common sense lang naman eh, sabi nga eh. O di welding na lang natin, pag hindi na manakaw. Diba? Kasi dinadahan-dahan yung paglulusen ng nung mga railing. Anong welsen? Yabe tubo daw. Yabe. Yabe tubo. Sinatsaga talaga. Sinatsagaan. Kasi hindi madali Nakita mo naman, talagang solid, di ba? Pero talagang dinadahan siguro, mga ilang araw nilang dinadahan-dahan. Tapos pag maluwag na, yun na. Matanggalin na. Ingenuity ang tawag yun. Mabilidad. Abilidad talaga ang Pilipino eh. Pero, ang solusyon na yan doon, sabi nga ni Orme, na gagawin na namin yun. May bago tayong district engineer, si district engineer Alvin. I-welding na lang. Wala na tayong ibang solusyon, yun na lang. May timeline ba tayo sa Ngayon na, papagawa ko na ako doon. Papagawa ko na ako. Kaya just nasabi mo, naging fast track, naging PWH. Ano po ba yun? O yun, sinasabi ko sa iyo nung isang araw nung tinatanong mo ako.
DPWH is into it, especially Secretary Vince Dizon. Now, we would like to thank the DPWH na tinugunan agad yung kaligtasan ng aming mga tagalungsod ng Maynila at saka yung mga dumadako dito. Remember, this is a bypass road going to San Juan and Quezon City. Usually, Aurora ka nung araw, doon sa lugar mo pa, doon ang daan. But this is a very important bypass road. So a lot of vehicles passing through this bridge. And safety of the people who's driving is the utmost concern of the city government. And natutuwa naman talaga kami kay Secretary Vince, kila DE, na ikinabit, o tapos lalagyan pa ng mas magandang kapit. Kapit na to, Pat. Pag yun natanggal pa, Yorme, ibang Yorme, klase na yun. concern ko lang. Babala sa mga junk shop na namimili ng mga ng DPWH dito sa Maynila. Ay, nako, generally, not only to DPWH property, no? Ang isang nakaw na gamit ay pag binili, may batas yung nagsasabi yung anti-fencing. Mabigat po ang kaso noon. Hindi lang po magnanakaw ang kinakasuhan, pati po yung bumili. Mano pa yung pandagdag sa bigat kung ito yung property ng pamahalaan. Remember, all this is infrastructure, materials installed in public places done by government is pag-aari ng pamahalaan. Kaya mag-iingat sila. Hindi araw-araw Pasko sa magnanakaw. May Pasko rin sa pulis. Hindi ngayon, dapat matakot sila kay Yorme kasi pati yung liability sa mga na-aksidente dito, pwede silang makasuhan. Pwede. Kaya ako matakot na sila. By the way, Yorme, nagpadagdag din tayo ng reflectorized na pintura. Lalo na yung area na madagas na talagang para paggabi, talagang may added safety measure pa tayo. So, gagawin na rin yun ngayong araw. Sir, Mayor, context lang. Kumusta yung integrity ng bridge? Gano'n na ba ito matagal? Ano na to? Siguro mga 15, a little less than 20 years. Ito yung nagtahan interlink, naalala mo nung araw. Tapos, through the years, katulad yan nakikita yung Skyway. So, malaking bagay talaga to para sa Maynila. Kasi nakaka-access kami northern part of Metro, southern part of Metro through this. Lalo pa yung ginagawa dyan na duktungan, yung Middle City Skyway. Ibig sabihin, kung dati-rati east-west lang yung aming Skyway, meron kami north-south. So, napakalaking bagay itong mga bridges, mga katulad itong Biata, Skyways, kasi makakadagdag to sa solusyon sa trapiko sa Maynila. Saka ulitin ko lang, tungkol naman sa mga bridges, yung integridad ng mga bridges, ang kabilin-bilin ni PBBM, talagang kailangan i-evaluate natin. Kasi marami sa mga bridges, hindi lang sa Metro Manila, kundi sa buong bansa. Yung ginawa nyo sa Dimasalang lately. Kailangan talaga yan, i-review, i-check. Tapos, kung kinakailangan na, i-retrofit yan. Kailangan i-retrofit yan ng mabilis. Kasi, safety lagi. Yan ang pinaka-importante lagi kasi. Kaya nga kung napansin nyo, yung nasunog na gusto sa Ortigas. Sa Ortigas sa EDSA. Tsaka ito dati din. Di ba kailangan mabilisan ang pag-check dyan, tsaka pag-retrofit kung kinakailangan. So yun talaga ang kabilin-bilin ng Pangulo. Hindi tayo magkukompromiso ng safety. So, retrofit din itong yata? Hindi naman. right now, hindi pa. Railings Ngayon, yung railings lang talaga ang problema. Pero, talaga, iba talaga kapag ang mayor ang kausap mo. Kasi ang mayor, laging solusyon, common sense. Simple, may diskarte lagi ang mayor sa mga problema. Di ba, isipin mo, 2021 pang ninanakaw yan. Ang DPWH, palit ng palit. So, hindi man lang naisip dati na napakasimple lang ng solusyon, i-welding lang. So, nagpapasalamat tayo kay... Ano po bang status dati? Para lang may context tayo. Ba't mabilis ka na nakaw? Hindi naka-welding? Hindi naman siya mabilis manakaw. Hindi naman talaga naka-welding. Pero mahirap siyang tanggalin. Ang problema nga, alam mo naman, mabigyan yung ibang mga kababayan natin, dinadahan-dahan nila yan. Gabi-gabi, nagpupunta sila, sinatsagaan nila, ilalyabi tubo nila yan. Hanggat na lumuwag, siguro after 1 week, babalikan nila, ayun, pwede mo. So, pero yun nga, it takes really yung diskarte ng isang mayor tulad ni Yorme para magbigay ng mga solusyon na common sense. Diba?
Kaya nga, minsan kasi yung mga ibang, minsan sa DPWH, syempre, pagit ng sila ng pagit, di ba? Pero ngayon, ang sabi ko nga, sundin natin yung common sense solution ni Yorme. Spot na lang, di ba? Iyan na lang, Halfway. welding na lang. Para hindi na, pag yun naman, natanggal pa, matindi na yun. Ay, tapos siya. Baka overnight, tapos siya. Hindi, nabalik na lahat. Kabalik na natin. Nabalik na lahat. Kompleto Mabilis na yan. kumilos to. Kaya nga, sabayan natin si Yorme sa bilis kilos. Tinanong niya ako